Balbas in the house! Hey! Balbas in the house! What up mga bossing? Welcome back po. Susubukan natin itong Crow Zero manga. Pero sa Crow Zero 2 na ako nagsimula kasi yung Crow Zero 1 na movie and manga pareho lang. Hindi kagaya nitong Crow Zero 2 may kwento dito sa manga na wala dun sa movie. So may mga information and character na meron dito sa manga na wala sa movie. So ayan, makikita natin yan. At makikilala nyo rin yung iba pang mga karakter. At syempre, hindi lang ito tungkol kay Genji. Aabot tayo kay Boya at sa iba pa. Okay, simulan na natin. 2 taon na ang nakalipas magmula nung pumasok si Rindaman sa eskwelahan ng Susuran. Second year high school siya ngayon. At simula pa lang ng pasukan, muli na siyang hinarap ni Genji. At dahil dito, pinag-uusapan si Genji ng iba pang mga delinkwente. Ayon sa mga ito, ilang beses ba niyang susubukan? Mukhang hindi niya matanggap na may mas malakas sa kanya sa parehong eskwelahan. Pero gayon pa man, talagang hindi siya suswertihin sa ganitong klase ng kalaban. Sinabi ni Genji, "Ba't ang tagal mong dumating? Bigyan mo naman ako ng pahinga," sagot naman ni Rindaman. "Pababagsakin na kita ngayong araw na to." "Ilang beses ko nang narinig yan," sagot naman ni Rindaman. Sinabi ni Genji, "Hindi mo kailangan gamitin ang 2 kamay mo para magbilang." Sa isip-isip ni Rindaman, sa eskwelahan na puno ng maaangas na kalalakihan, gusto niyang mahirang na pinakamalakas. Sinabi ng isa sa mga delinkwenteng nanonood, parang ang hirap isipin na may makakatalo sa kanya. Naalala ni Genji ang bilin sa kanya ni Ken Katagiri na kunin niya ang top sa Susuran. At dito ay nagsimula na silang maglaban. Subalit sa kasamaang palad, gulpi de macho na naman ang inabot ni Genji. Kagaya ng dati, muli na naman siyang tinalo ni Rindaman. Kasabay nito, kalalabas lang sa juvenile center ng isang lalaki. Siya si Kawai Shinoburu. Si Kawai Shinoburu ay dating leader ng Susuran. Kagaya lang din kay Serizawa. Tapos ay dumiretso ito sa puntod ni Bito Makiyo. Si Bito Makiyo ang dahilan kung bakit siya nakulong. 2 taon nang nakakalipas, nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng Hausen at Susuran. Sa unang eksena, wala pa si Bito Makiyo dahil ayaw niya ng mga ganitong klaseng laban. Subalit bigla itong dumating para tumulong. Dahil si Bito Makiyo ang tumatayong leader ng Hausen. Sinabi nito, "Hindi ko pababayaang matalo ng Susuran ng Hausen." Lalong nabuhayan ng Hausen nang makita nilang dumating si Bito Makiyo. Sa puntong ito, nabahala naman ng Susuran at si Kawai Shinoburu. Sinabi ni Narumi, "Maganda to, malabo tayong matalo dahil nandito si Bito Makiyo." Sinabi naman ng isa sa mga taga-Susuran, "Kawai Shi, hindi maganda to. Kung wala tayong gagawin kay Bito Makiyo, matatalo tayo." Naglabas ng patalim si Kawai Shinoburu at sinabi nito, "Huwag mong susubukan ng Susuran." Sa una, ay balak niya lang takutin si Bito Makiyo. Subalit, hindi marunong matakot si Bito. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a... Para manalo, napilitan si Kawai Shinoburu na tuluyang saksakin si Bito Makiyo at ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa kabilang banda naman, kakagising lang ni Genji mula sa pagkakatulog dahil sa naging laban nila ni Rindaman. Sinabi nito kay Chuta, Makise at Isaki, "Huwag niyo nga akong tignan ng ganyan. Nakakatakot kayo." Kaagad na bumangon si Genji at hinahanap si Rindaman. Sinabi ni Chuta, kanina pa siya umalis. Gigil na gigil si Genji at sinabi nito, "Sa susunod, tatalunin ko na siya." Sinabi ni Isaki, "Genji, itigil mo na yan. Gusto mong makuha ang top, hindi ba? Kung ganon, yun ang tutukan mo. Huwag mong masyadong problemahin yan." Sagot naman ni Genji, dagdag pa nito, "Tatalunin ko si Rindaman at kikilalanin ako sa buong Susuran bilang pinakamalakas at pagkatapos nun, magkakaisa na ang Susuran. Marami ka pang pagdadaanan. Nagkakamali ka kung inaakala mong ganun lang kadaling pagkaisahin ang Susuran. Magmula noon hanggang ngayon, wala pang nakakagawa nun. Wala akong marinig." Sagot naman ni Genji. Sinabi ni Isaki, "Nagawa mo nang talunin si Serizawa. Siya ang tunay na nasa top. Si Rindaman naman ay walang interes na pamunuan ng Susuran. Kaya pwede mo na siyang pabayaan." Subalit ayaw makinig ni Genji dahil gusto talaga nitong talunin si Rindaman. Sinabi ni Isaki, "Genji, seryoso ako." Sinabi ni Genji, "Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko natatalo si Rindaman. Ikaw lang ang sinusunod namin." Sigaw naman ni Makise. Biglang sinabi ni Genji, "Makise, balita ko, nabasted ka na naman sa babae." Sinabi ni Chuta at Isaki, "Na naman?" Tapos ay umalis na si Genji. Habang naglalakad, sinasabi nito sa sarili, bakit ba hindi nila asikasuhin ang mga sarili nila? Palagi kong sinasabi sa kanila, dapat lang silang magtiwala kapag sinabi kong kaya kong talunin si Rindaman. Tapos ay nakilala siya ng isang lalaki at binati siya nito bilang young master.
Sinabi ng kasama nito, sino ba yon? Yun ang anak ng boss ng Takiyagumi. Ayaw ni Genji na binibigyan siya ng special treatment dahil lang sa anak siya ng Yakuza boss. Ang mga estudyante sa susuran ay parang mga walang pag-asa. Pero may isang bagay na maganda rito. Yun ay ang sarili mong lakas ang pinakamahalaga. Sa susuran, ang malalakas lang ang kinikilala. Gustong makuha ni Genji ang top gamit ang sarili niyang lakas. Kaya hindi ito mapapanatag hanggat hindi niya natatalo si Rindaman. Sa kabilang banda, narinig ni Kawai Shinoburo na paparating din ang Housen sa puntod ni Bito Makiyo. Kaagad na itong umalis para hindi na siya abutan. Sinabi ni Kota, mukhang hindi tayo ang naunang pumunta rito. Oo naman, maraming nagmamahal kay Bito Makiyo. Sagot naman ni Narumi. Sinabi din nito sa puntod ni Bito Makiyo, haharapin ko ang susuran. Sinabi ni Kota, kailangan mo munang harapin ang Housen. Alam ko yon, sagot ni Narumi Taiga. Ipinangako nito sa puntod ni Bito Makiyo na ipaghihiganti niya ito sa susuran. Tapos ay nag-aya na itong umalis para maghanap ng makakainan. Sa kabilang banda, problemado naman si Genji sa isang cigarette vending machine. Nababad trip na ito dahil ayaw lumabas ng sigarilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita siya ni Narumi. Hindi pa sila magkakilala sa puntong ito at ito pa lang ang kanilang unang pagkikita. Sinabi ni Narumi, mukhang binibigyan ka ng problema ng machine na yan ah. Ganito lang yan. Tumabi ka muna sandali. Sinipa ito ni Narumi at lumabas nga ang sigarilyo. Sinabi nito, kita mo? Tapos ay tinawag siya ni Kota. Narumi, ano naman ang ginagawa mo dyan? Tinutulungan ko lang yung nangangailangan ng tulong. Hindi ba halata? Sagot naman ni Narumi nang magsisindi sana ito ng sigarilyo. Wala itong mahanap na lighter. Bilang ganti, si Genji na mismo ang nagsindi ng lighter para sa kanya. Kinabukasan, inayang kumain ng ramen ni Chuta sina Genji, Isaki at Makise. Sinabi ni Genji kay Chuta, masarap ba talaga ang ramen doon? Sinabi ni Chuta, Genji, ipinagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Sana naman, pagkatiwalaan mo ko kahit sa ramen man lang. Sinabi naman ni Makise, sa tingin nyo ba magugustuhan ng mga babae ang isang lalaking marunong tumingin ng masarap na ramen? Sinabi ni Genji at Chuta, itigil mo na yan. Isaki, bakit naman ganyan ang itsura mo? Tanong naman ni Chuta, wag mong sabihin sa akin na ayaw mo ng ramen. Samantala habang nag-uusap ang tatlo, nagpatiuna naman si Genji sa kainan ng ramen. Sinabi nito, hoy Chuta, saan ba yon? Lumiko ka sa kanan at yun na yon. Sagot naman ni Chuta. Napansin ni Isaki na ang lugar na to ay ang lugar ng Housen. Sinabi nito, alam nyo ba kung nasaan tayo ngayon? Oo naman, sagot naman ni Chuta. Sinabi ni Makise, okay lang yan. Masyado ka namang nag-aalala. At ayun na nga, nakasalubong ni Genji ang iilan sa mga Housen. Sinabi ng isang mukhang roll-on, ano ang tinitingin-tingin mo? Ah, pasensya na. Medyo mahirap lang kasing hindi tumingin. Sagot naman ni Genji. Ngayon lang kasi ako nakakita ng maraming kalbo ng sabay-sabay. Sinabi niya ito habang tumatawa. Sa puntong ito, wala pang alam si Genji tungkol sa Housen. Naghahanap ka ba ng away? Sagot naman ng mukhang roll-on. Sinabi naman ng isa pang roll-on, kung hindi siya natatakot sa atin, ang ibig sabihin nito, hindi siya taga rito. Sinabi ni Genji, hindi ako naghahanap ng away, pero kung gusto nyo, ibibigay ko. Tapos ay biglang dumating sina Isaki at kaagad naman siyang pinigilan ng mga ito. Sinabi ni Isaki kay Genji, hindi ko man lang pwedeng alisin ang paningin ko sa'yo kahit isang segundo lang. Ano bang nangyari sa'yo? Sinabi ni Genji, teka lang, sila ang nagsimula nito. Nakilala ng isang roll-on si Isaki at dito ay nalaman na nila na taga-susuran si Genji. Sinabi ni Isaki kay Genji, tama na yan, hindi ka pwedeng makipag-away dito. Ano? Tanong naman ni Genji. Sinabi ni Isaki sa mga mukhang roll-on, umalis na kayo, bago pa may mangyaring hindi maganda. Bago sila tuluyang umalis, sinabi ng isang roll-on, hoy Isaki, kung taga-susuran ng lalaki na yan, sabihin mo sa kanya ang tungkol sa non-aggression pact. Tapos ay naalala ni Genji na parang pamilyar sa kanya ang uniforme na suot nila. Sa Housen Academy naman, nagpatawag ng meeting si Narumi Taiga. Subalit isang leader lang ang dumating. Ito ay si Kota Sakishima. Sinabi nito sa kasamahan niya, sigurado ka bang sinabi mo sa kanila na may meeting ngayong araw? Oo, sinabi ko mismo sa kanila. Sagot naman nito. Sinabi ni Kota kay Narumi, ano na ang balak mo? Sa apat na senior leader, ako lang ang nandito. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ipinapakita lang nila na hindi nila ako tanggap bilang leader ng Housen. Sagot naman ni Narumi. Sinabi ng tauhan ni Kota, ang mga freshman at mga sophomore leader na wala dito ngayon ay siguradong magkakakampi. Kalimutan muna natin ang tungkol sa susuran. Harapin muna natin ang tungkol sa Housen. Sagot naman ni Narumi.
Sa kabilang banda naman habang kumakain ng ramen, ikinuwento nila Isaki ang tungkol sa non-aggression pact o tinatawag na ceasefire agreement. Ang Housen at Susuran ay bawal maglaban at kailangang umiwas sa kanya-kanyang teritoryo. Ha? Ba't naman may ganun? Tanong naman ni Genji. Sinabi ni Isaki na pagdesisyonan yan 2 taon nang nakakalipas pagkatapos ng insidente na yon. Anong insidente? Tanong naman ni Genji. 2 taon nang nakakalipas, ang Susuran ay nahahati sa 3 factions. Ang isa ay pinamumunuan ni Nakai at ang isa naman ay kay Kawai Shinoburu at ang panghuli ay kay Genjuro Katsuragi. Noon, ang iilan sa Housen at Susuran ay halos araw-araw naglalaban hanggang sa dumating ang panahon na umabot na ito sa isang all-out war. Nung mga panahon na yon, nagsanib puwersa ang grupo ni Nakai at Kawai Shinoburu at umabot kami sa mahigit 100 katao. Ang grupo ni Katsuragi ay hindi sumali sa laban habang sa Housen naman ay umabot sa mahigit 150. Grabe yung laban na yon dahil halos ang lahat ay may hawak na sandata. Ang bawat isa ay duguan at walang kahit na sino ang nakapigil sa amin at ang laban na yon ay hindi ordinaryong laban. Noong mga panahon na yon, may isa silang kasama na sobrang lakas. Kahit walang sandata, kaya niyang patumbahin ang 20 katao ng Susuran. Ito ay si Bito Makiyo. Para mapigilan ito, sinaksak siya ni Kawai Shinoburu gamit ang isang kutsilyo. Bakit may patalim? Tanong naman ni Genji. Sinabi ni Isaki, kagaya ng sinabi ko, ang lahat ay lumagpas na sa limitasyon ng isang ordinaryong laban. Namatay si Bito Makiyo pagkalipas ng 2 araw. Hindi makapaniwala si Genji sa mga nalaman nito. Sinabi ni Chuta, nandoon kami nung mangyari yon. Hindi pa rin mawala sa isip ko ang pangyayaring yon. Sabat naman ni Makise. Pagkatapos nun, si Katsuragi na hindi tumulong sa laban, nakausap niya ang Housen at doon nagsimula ang ceasefire agreement. Sinabi ni Chuta, alam niyo ba, napapaisip tuloy ako na hindi magandang ideya ang pagpunta dito. At ngayon, naalala na ni Genji kung bakit pamilyar sa kanya ang uniforme ng Housen. Sinabi ni Isaki, kalimutan na natin ang tungkol sa Housen. May mas importante tayong kailangan gawin. Ngayon na tinalo na natin ang Serizawa Army, kailangan na nating kumilos para kontrolin ang buong Susuran. Habang nagsasalita si Isaki, hindi na malayan nito na tumakas na pala si Chuta at Genji. Sinabi ni Chuta, Genji, sigurado ka ba dito sa ginawa nating pagtakas? Okay lang yan, sagot naman ni Genji. Dagdag pa nito, mukhang walang balak tumigil si Isaki sa pagsasalita. Sinabi ni Chuta, naiintindihan ko si Isaki kung bakit. Sumunod kami sayo dahil balak mong kunin ang top, subalit nitong mga nakaraan, masyado kang obses kay Rindaman. Sinabi ni Genji, wag mong sabihin sa akin na bubungangaan mo din ako. Sinabi ni Chuta, yun din ang huling habilin sa'yo ni Ken Katagiri, hindi ba? Ang maabot mo ang top. Biglang naalala ni Genji ang mga pinagsamahan nila ni Ken Katagiri dahil magmula nung pumasok si Genji sa Susuran, si Ken Katagiri na ang nakasama nito. Sinabi ni Chuta, balita ko, namatay siya sa isang Yakuza war. Chuta, buhay pa si Ken Katagiri, sagot naman ni Genji. Sigurado ako, nasa tabi-tabi lang yon. Sa kabilang banda, ito naman si Nana. Kasintahan siya ni Rikiya. Si Rikiya Kumakiri ay isa sa 5 leader ng Housen. Kailan tayo magkikita ulit? Tanong naman ni Rikiya. Hindi ko pa alam, sagot naman ni Nana. Sinabi ni Rikiya, tatawagan kita dahil nabitin ako sa mga joga mo. Malibog ka talaga, sagot naman ni Nana. Dagdag pa nito, o sige na, aantayin ko na lang ang tawag mo. Sinabi ni Rikiya, may natitira pa akong oras para sa pangalawang date. Sa mga puntong ito, puro pambababae lang ang inaatupag ni Rikiya Kumakiri. Tapos ay biglang nagsalita si Narumi at sinabi nito, nakakainggit ka naman, hinahatid ka pa ng babae. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong naman ni Rikiya. Sinabi ni Narumi, hindi ka dumalo sa meeting, kaya naisipan kong pumunta rito para alamin ang ginagawa mo. Sinabi ni Rikiya, sa madaling salita, pumunta ka rito para kulitin ako. Tama, marami pa akong aasikasuhin. Halimbawa na lang yung babae kanina, yun ang pang-4 kong jowa. Dagdag pa nito, sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung sino ang magiging leader ng Housen. Gawin nyo ang gusto nyong gawin. Gusto ko lang ng kalayaan na magawa rin ang gusto ko. Wala akong balak hadlangan ka. Hindi pa ba sapat sa'yo yon? Binigyan ni Narumi ng rice ball si Rikiya. Ano naman ang gagawin ko rito? Tanong naman nito. Sinabi ni Narumi, ngayong araw na to, ang huling araw na gagawin mo ang gusto mo. Ipangako mo sa akin ang katapatan mo. Sinabi ni Rikiya, katapatan ko kapalit ng rice ball? Ganyan ka ba talaga? Ibinalik nito ang rice ball. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, gawin mo kung ano ang gusto mo at hayaan mo akong gawin ko ang gusto ko. Dagdag pa nito, ang tanging dahilan ko lang naman kung bakit ako naging leader, yun ay dahil ayokong magmukhang roll-on. Sinabi ni Narumi, haharapin ko ang Susuran.
pero kailangan ko ang lakas mo para magawa ko yun. Seryoso ka ba? Tanong naman ni Rikia. Oo, sagot naman nito. Sinabi ni Rikia, wag mo na akong idamay dyan. Hindi porke sinabi mong lalabanan mo ang susuran, ay sasang-ayon na lang ako. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Narumi sa sarili, alam kong hindi yun ganun kadali. Sa susuran naman sa rooftop, pinagmamasdan ni Isaki ang isinulat ni Genji noon. Habang naglalakad sa hallway, may tumawag sa kanya at sinabi nito, kumusta na si Genji at ano ang ginagawa niya? Dagdag pa nito, hindi mo ba naisip na mali ka ng sinamahan na tao? Umalis ka sa dinadaanan ko. Sagot naman ni Isaki, hindi pa ako tapos. Sagot naman nito, balita ko, ipinagkakalat nyo na malapit nyo ng pamunuan ng susuran. Pero karamihan ng tao dito ay hindi naman kayo kinikilala. Alam mo bang karamihan sa kanila ay naghihintay lang ng pagkakataon para pabagsakin kayo? Sinabi ni Isaki, ang sabi ko, umalis ka sa dinadaanan ko. Madami akong mas importanteng kailangan gawin kesa harapin ng mga basurang humaharang sa akin. Sinabi ng lalaki, sige lang, mag-angas lang kayo hanggat kaya nyo pa. Walang naniniwala na panalo kayo sa naganap na faction war hanggat hindi nyo siya napapasunod. Nagkakamali kayo kung inaakala nyo natatalikod lang siya at mananatiling tahimik. Ang tinutukoy nito ay si Serizawa. Habang naglalaro sina Genji, pinuntahan sila ni Isaki. Sinabi nito, Genji, ang pagkuha mo ba sa top ay hanggang salita lang? Sinabi ni Genji, ba't biglaan naman yung tanong mo? Walang biglaan sa tanong ko, sagot naman ni Isaki. Dagdag pa nito, kumampi ako sa'yo para maging leader ka ng susuran. Pero wala ka namang ginagawa para tuparin ito. Sinabi ni Genji, sinabi ko na sa inyo hindi ba? Kapag tinalo ko na si Rindaman. Sinabi ni Isaki, tumigil ka sa kakulitan mo. Alam mo naman siguro na ang pagtalo mo kay Serizawa ang maglalapit sa'yo sa pagsakop mo sa susuran. Subalit ngayon na pinipilit mong talunin si Rindaman, hindi ka na makakausad. Ang sitwasyon ngayon ay palala ng palala araw-araw. Nagtataka si Genji kung ano ang ibig sabihin ni Isaki. Sinabi nito, pumunta ka sa rooftop para malaman mo kung ano ang ibig kong sabihin. Tapos ay naalala ni Genji ang isinulat niya sa rooftop nung bago pa lang siya. Bago umalis si Isaki, sinabi nito, Genji, kung hindi ka pakikilos, hindi na kita masasamahan. Sa kabilang banda naman, natutuwa si Kawai Shinoburu dahil nakalaya na ito makalipas ang 2 taon. Subalit, hindi niya malaman kung ano ang kasunod niyang gagawin. Nasa isip nito na walang tatanggap sa kanya bilang trabahador dahil isa siyang mamamatay tao at ito na ang kanyang katapusan. Habang naglalakad, nakita siya ng mga dati niyang kaaway. Sinabi nito, ano ang gusto niyo? Gusto niyo ba ng laban? At ayun na nga ang nangyari. Kaagad naman niyang napabagsak ang lider ng mga ito. Sinabi ni Kawaishi, ano, ito lang ba ang kaya mo? Akala ko ba gusto mo ng laban? Subalit, napagod si Kawaishi nang pagtulungan na siya ng mga ito. Sinabi ng isa sa kanila, huwag mong kinakalimutan ng mga taong ginulpi mo noon. Ang akala mo siguro ay malakas ka pa rin hanggang ngayon. Dati yon, pero hindi na ngayon. Isa pa, hindi ka na taga-susuran ngayon, kaya hindi ka na dapat katakutan. Nagkataon na dumadaan si Serizawa at narinig niya ito. Sinabi nito, hoy, ano ang ginagawa nyo? At sinundan niya kagad ito ng pag-atake. Dahil dito, nagsimula silang kabahan at natakot ang mga ito dahil nakita nila si Serizawa. Sinabi nito, parang narinig ko kasi na may sinasabi ang isa sa inyo tungkol sa susuran, kaya naisipan ko kayong puntahan para malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi ng isa sa mga ito, huwag kayong matakot, hindi naman malakas si Serizawa. Sinabi ni Serizawa, binabanggit mo ang pangalan ko na para bang kilala mo ko, pero sigurado ako na ngayon lang tayo nagkita at ito ang nangyari. Cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the Madali lang silang tinalo ni Serizawa. Sinabi ng mga ito habang tumatakas. Sinabi ko na halimaw yun. Paglapit ni Serizawa kay Kawaishi, dun pa lang niya ito nakilala. Sinabi nito, okay ka lang ba? Ikaw si Kawaishi, hindi ba? Sa kabilang banda naman, sinabi ni Chuta kay Genji, hoy Genji, saan ka pupunta? Hindi na mahalaga yon. Sagot naman nito, itigil mo muna ang pagsunod sa akin. Nakakairita. Sinabi ni Chuta, alam kong hindi mo gugustuhin ang pagpunta sa eskwelahan ngayon. Subalit, may punto si Isaki. Sa ngayon, kalimutan mo na muna ang tungkol kay Rindaman at mag-focus tayo para makuha mo ang top. Sinabi ni Genji, isa ka pa. Yan mismo ang dahilan kung bakit ayokong magpunta sa eskwelahan. Lumayo ka muna sa akin.
Sinabi ni Chuta, palagi kang napapasok sa gulo sa tuwing ganyan ang mood mo. Lagi kang napapaaway. Sinabi ng lalaking nadaanan nito, tang-inang gupit yan, may dalawang guhit sa gilid. Hindi ako makapaniwala na yung mga ganyang itsura ay may lakas ng loob para lumabas sa publiko. Sinabi nito, ikaw ba si Takiya Genji? Ano naman kung ako? Sagot naman ni Genji. Sinabi nito, hindi ako makapaniwala na ang ganito kasagwang itsura ay tinalo si Serizawa. Ano ka mo? Sino ka ba? Tanong naman ni Genji. Sinabi nito, ako si Kuga Yoji, ang official cool boy ng Kawada Second High. Sinabi ni Chuta, ikaw pala yung sikat na siga sa Kawada Second High. Huwag mo kong tawaging siga, ang pangit pakinggan. Sagot naman ni Kuga. Bumulong si Genji kay Chuta at sinabi nito, hindi ba't mas masagwa na tinatawag niyang cool boy ang sarili niya? Oo nga, sagot naman ni Chuta. Sinabi ni Kuga, hoy, Genji. Tapos ay sinapak siya nito. Hindi ako nagpunta dito ngayong araw para bigyan ka ng fashion advice. Takiya Genji, ang lalaking tumalo kay Serizawa. Mahilig akong makipaglaban sa mga malalakas. Ang Kawada Second High ay kilala rin bilang isa sa malalaking eskwelahan ng mga delinkwente. Habang nanunood, sinasabi ni Chuta, balita ko, may isang lalaki na sobrang lakas sa eskwelahan nila. Dagdag pa nito, hindi rin biro ang lalaking kalaban ni Genji ngayon. Sinabi ni Chuta kay Genji, Genji, ano ang ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Tumahimik ka. Naharang ko yon, sagot naman ni Genji. Sinabi ni Kuga, tinalo mo ba talaga si Serizawa? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place, don't. Sinabi ni Genji, maaaring tanga tong lalaki na to pero hindi ko akalain na may ganitong klaseng lalaki sa labas ng susuran. Nang muli siya nga atakihin ni Genji, sinabi ni Kuga, pasado ka na. Nagtaka si Genji kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi ni Kuga, okay na, malakas ka. At hilig kong makipaglaban sa malalakas. Tapos ay sinipa niya si Genji. Dagdag pa nito, dahil hilig ko rin ang talunin sila. Nang susuntok si Kuga, hinarang ito ni Genji gamit ang ulo niya. At dito ay nagkaroon siya ng pagkakataon para tapusin ang laban. This place don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think Sinabi ni Genji, hindi ako matatalo kahit sa paastigan o sa laban. Sinabi naman ni Chuta, muntik ka na dun ah. Sa kabilang banda naman, magkausap si Serizawa at Kawai Shinoburu. Sinabi ni Serizawa, nakalabas ka na pala. Oo, sagot naman nito. Kumusta na ang susuran ngayon? Ikaw na ba ang leader? Ikaw ang kinikilala at pinakamalakas na freshman noon. Sinabi ni Serizawa, Kawaishi, natalo ako. Medyo ikinagulat ito ni Kawai Shinoburu. Natalo ka? Hindi ito makapaniwala. Kanino ka natalo? Malaki ang respeto ko sa lakas mo. Sinabi ni Serizawa, bagong lipat siya noong nakaraang taon. Tapos ay nagpaalam na ito at sinabi nito, mag-iingat ka palagi. Sinabi naman ni Kawaishi, sinundan mo na ba siya? Oo, sagot naman ni Serizawa. Sinabi ni Kawaishi sa sarili nito, kagaya ng dati. Kahanga-hanga pa rin talaga siya. Habang ako naman, hindi ko malaman ngayon kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. So ayun mga bossing, hanggang dito lang muna yung manga recap natin. Testing lang muna to. Tingnan natin kung magugustuhan ng mga viewers natin dito. After nito, itutuloy ko muna yung next season ni Eikichi. Si Kohaku na yung bida dun. Siya na yung gumaganap na Eikichi. Pero itong manga recap, itutuloy pa natin to. Bali-palitan yung gagawin ko. So ayun mga bossing, kung nagustuhan nyo yung video, baka pwedeng pa-like and pa-share naman. Pa-subscribe na din sa mga hindi pa nakasubscribe. Kung okay lang. Kung hindi, okay lang din. Okay, big shoutout kay Amancio Fan TV. Okay, para ma-shoutout, dapat meron kayong #balbas. Tapos pangalan at lugar. Kapag wala nun, sorry po. So ayun, walang shoutout kasi wala po tayong nakitang #balbas. Yun po kasi yung isi-search ko, yung #balbas. So kapag sinearch ko yun, lahat ng merong ganun, lilitaw, lahat yun mababasa ko. So dahil wala po akong nabasa. Mahirap po kasing isa-isahin yung mga comment nyo, hanapin kung sino yung nagpapa-shoutout. Kaya pinapalagyan ko ng #balbas para madali ko siyang makita at makita ko lahat yung comment nyo. Pero dahil hindi nyo nasusundan, sorry po, pasensya na, bawi na lang po next time sa mga nakikinig dyan. O lagyan nyo lang ng #balbas, tapos pangalan nyo and location. Okay, maraming salamat sa suporta mga bossing. See you sa next video, abangan nyo si Eikichi sa katauhan ni Kohaku.